ang guided missile destroyer na INS Delhi, fleet tanker na INS Shakti at anti-submarine warfare corvette na INS Kiltan sa ilalim ng command ng Eastern Fleet Chief na si Rear Admiral Rajesh Dhankar ay dumaong sa Maynila noong linggo matapos ang mga katulad na goodwill visits na naganap kaagad pagkatapos simulan ng India ang paghahatid ng 3 anti-ship coastal batteries ng 290-kilometer BrahMos supersonic cruise missiles sa Pilipinas noong nakaraang buwan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng agresibong China at Pilipinas, 3 barkong pandigma ng India ang nakarating na ngayon sa Maynila bilang bahagi ng patuloy na long-range deployment sa South China Sea upang palakasin ang maritime partnership sa magkakaibigang bansa. Ang 3 warship na nasa ilalim ng command ng Eastern Fleet Chief na si Rear Admiral Rajesh Dhankar ay dumaong sa Manila noong linggo pagkatapos ng mga katulad na pagbisita sa Singapore, Malaysia at Vietnam sa rehiyon. Ang pagbisita ay dumating kaagad pagkatapos simulan ng India ang paghahatid ng 3 anti-ship coastal batteries ng 290-kilometer BrahMos supersonic cruise missile sa Pilipinas noong nakaraang buwan sa ilalim ng $375 million na kontrata noong Enero ng 2022 na inaasahan ng New Delhi na magbibigay daan para sa higit pa. Ito ay ang mga naturang deal sa mga bansang ASEAN. Ang India at Pilipinas ay may iisang interes lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang 2 hukbong dagat ay nagbabahagi ng matibay na ugnayan ng pagkakaibigan at pareho silang nagsikap na lumahok sa mga pagsasanay sa pakikipagtulungan sa dagat sa bawat magagamit na pagkakataon, sabi ni Rear Admiral Dhankar. Ang mga tauhan mula sa 2 hukbong pandagat ay makikibahagi sa isang exercise, pati na rin sa isang malawak na hanay ng mga profesional na pakikipag-ugnayan kabilang ang pagpapalitan ng mga eksperto sa paksa, mga cross-deck na pagbisita, mga cultural visits at mga collaborative na programa ng outreach sa komunidad sa panahon ng pagbisita. Kami ay bumibisita sa mga magiliw na dayuhang bansa upang ibahagi ang aming mga karanasan at pinakamahusay na kasanayan sa kanilang mga hukbong pandagat, pagpapahayag ni Rear Admiral Dhankar. Ang deployment sa South China Sea, kung saan nakakulong ang China sa mga alitan sa teritoryo sa mga kapitbahay nito, ay nagaganap din kapag mahigpit na sinusubaybayan ng Indian Navy ang pagpapalawak ng mga operasyon ng Chinese satellite at missile tracking ships sa Indian Ocean region. Ang nasabing mga barkong may dual use ay nagmamapa ng oceanographic at iba pang data na kapaki-pakinabang para sa nabigasyon at mga operasyon sa submarine ng Chinese Navy. Ang India ay patuloy na nag-a-upgrade ng mga ugnayan sa pagtatanggol sa mga bansang ASEAN tulad ng Singapore, Vietnam, Indonesia at Pilipinas sa pamamagitan ng regular na pinagsamang pagsasanay, pagpapalitan ng militar at mga programa sa pagsasanay. Sa layuning ito, ang kauna-unahang ASEAN-India Maritime Exercise ay isinagawa din noong Mayo noong nakaraang taon. Ang mga barkong pandigma mula sa India, Pilipinas, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei at Vietnam ay nagsagawa noon ng joint drills sa South China Sea. Sa Balitang Pasipiko, nagpadala ang China ng 45 military aircraft at 6 na naval vessels sa teritoryo ng Taiwan, ayon sa Taiwan Defense Ministry. Ang agresibong galawang ito ng China ay pinakamalala ngayong taon, 1 linggo bago ang inauguration ng bagong Taiwanese president. Nilinaw ng Taipei na ang mga eroplanong pinadala ng China ay lumampas sa median line ng Taiwan Strait. Ang median line na ito ay ang naghihiwalay sa daluyan ng tubig sa gitna ng Taiwan at China. Kasalukuyan namang inoobserbahan ng Taiwanese Defense Ministry ang aktibidades ng China sa teritoryo ng Taiwan. Bago pa man magpadala ng malaking puwersa ang China sa Taiwan, naobserbahan na ng Taiwanese Defense Ministry na may nauna ng grupo ng 23 na eroplano.
Ang iba sa mga eroplano ay nagsagawa ng simulation attacks laban sa mga foreign vessels na dumaan sa Taiwan Strait o Bashi Channel. Ilang taon pa lang ang nakalipas ng dinagdagan ng China ang mga puwersa nitong nagpapatrol sa teritoryo ng Taiwan. Ang mga kabuuan ng puwersa ng China na nasa Taiwan ay warplanes, drones, gunboats at ilang mga surveillance vessels. Noong Setyembre ng 2023, nagpadala rin ang China ng mahigit 100 na warplanes at 40 dito ang lumampas sa median line. Iniisip tuloy ng mga eksperto kung posibleng gumawa ng preemptive strike operation ang puwersa ng China. Ayon naman sa mga Taiwanese government officials, nakakabahala ang paglapit ng puwersa ng China sa teritoryo ng Taiwan nitong mga nakaraang linggo. Ang mga puwersa ng China ay malapit na sa tinatawag na contiguous zone, isang teritoryo na may layong 24 nautical miles mula sa Pampang. Sunod-sunod rin ang ginawang mock missile attacks ng China bilang pagkondena sa inaugurasyon ng Taiwanese President. Pinahiwatig ng China na ang bagong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te ay isang separatist na may mga nakatagong agenda. Nilinaw rin ng China na ang Taiwan ay parte ng kanilang teritoryo at gagawin ng Beijing ang lahat upang protektahan ang nasasakupan nito. Inaasahan naman ng Taiwan ang pagdoble ng military activity ng China, ayon rin sa pahayag ni Defense Minister Po Hornghui. Napansin rin ng Taiwanese Coast Guard ang pagdoble ng bilang ng mga mabibilis na Chinese gunboats sa Taiwanese contiguous zone. Samantala, ang uri ng mga eroplanong pinadala ng China ay J-16 at J-10. Lumampas ang mga warplanes na ito sa median line ng Taiwan. Napansin rin ng Taiwanese Coast Guard ang pagdoble ng bilang ng mga mabibilis na Chinese gunboats sa Taiwanese contiguous zone. Samantala, ang uri ng mga eroplanong pinadala ng China ay J-16 at J-10. Lumampas ang mga warplanes na ito sa median line ng Taiwan. Nagpadala rin ng Coast Guard ships ang China para bantayan ang mga barkong dumarating at lumalabas mula sa isla. Noong ika-14 ng Mayo, 5 Chinese Coast Guard ships ang lumampas sa naval territory ng Kinmen. Tumagal ang pinagbabawal na pagkilos ng Chinese Coast Guard ships ng halos 3 oras. Ayon sa mga eksperto, gray zone tactics ang ginagawa ng China at hindi ito malayo sa tinatawag na acts of war. Ang layunin ng gray zone tactics ay pagurin ang Taiwanese military. Nagbanta naman ang China na dapat pag-isipang mabuti ng Taiwanese president ang gagawin nito tungkol sa sigalot sa Taiwan Strait. Maraming mga sibilyang Taiwanese ang nananawagan ng mapayapang resolusyon, subalit mukhang hindi sumusunod rito ang China. Tahasang lalabanan ng Beijing ang mga separatist activities ng Taiwan at pipigilan rin ng Beijing ang pakikialam ng iba pang mga bansa. Ayon rin sa mga reports, hindi pinaunlakan ng Beijing ang panawagan ni President Lai na magkaroon ng peace talks kaugnay ng sigalot. Kahit na naniniwala si Lai sa kapayapaan, kinukondena naman niya ang pahayag ng Beijing na kontrolado ng China ang Taiwan. Tinawag pa nga ng Beijing si Lai at ang deputy nito na Independence Duo at mga tuta ng Estados Unidos. Sa Ukraine, iminungkahi ng Kyiv sa Biden administration na tanggalin ang weapons shipment ban upang maging tuloy-tuloy na ang counterattacks ng Ukrainian army. Dahil sa isinagawang weapons shipment ban, hindi makalusob ang Kyiv laban sa mga importanteng targets sa Moscow. Ngunit ayon naman sa mga reports, ang totoong targets ng Ukrainian army ay mga military supply depots na nakaposisyon sa iba't ibang bahagi ng border. Nakipagpulong rin ang ilang mga Ukrainian lawmakers sa US government officials upang himukin ang Washington na tanggalin na ang weapons shipment ban. Sinabihan naman ni US Secretary of State Blinken ang Ukraine na dapat gumawa ito ng sarili nitong desisyon. Ayon rin kay Blinken, hindi pinapaboran ng US ang mga coordinated strikes laban sa Russia, pero dapat Ukraine na ang kumikilos kung paano nito isasagawa ang digmaan. Ukraine na rin dapat ang gumagawa ng paraan upang depensahan nito ang kanyang teritoryo at soberanya. Inamin naman ng UK Defense Secretary
na si Grant Shapps na binigyan niya ng permiso ang Kyiv na atakihin ang Crimea gamit ang mga armas na galing sa UK. Ang dahilan ni Shapps ay parte naman ng Ukraine ang Crimea at hindi pananakop ang gagawing pag-atake. Nilinaw rin ni Shapps na laging papayag ang UK na gamitin ang mga armas nito sa Ukraine at sa iba pang mga bansa, basta nasusunod ang humanitarian laws na nilatag ng global community. Para naman kay British Foreign Secretary David Cameron, may karapatang gamitin ng Ukraine ang mga armas na pinadala ng Britain laban sa mga target sa loob ng Russia. Pero pwede pa ring tumanggi ang Kyiv sa paggamit ng mga armas. Sumagot naman si Russian President Vladimir Putin sa mga pahayag ni Cameron. Para kay Putin, kabaliwan at anti-Russian ang pahayag ni Cameron at naghihimok lamang ito ng mas matinding kaguluhan. Dinagdag pa ng Russian officials na ang mga pahayag ni Cameron ay hindi lang nakadirekta laban sa Russia, bagkus nakadirekta laban sa buong humanity at karapatang pantao. Sinabi rin ng Russian officials na ang pahayag ni Cameron ay nakasira sa magandang imahe ng UK. Samantala, pinahayag ng Russian Foreign Ministry na wawasakin ng Russian Army ang lahat ng mga equipment na pinadala ng US sa Ukraine. Para sa Russia, hindi na mapipigilan ng mga pinadalang armamento at mga suporta ang pagbagsak ng kriminal na rehimen ni Zelensky. Pinahayag naman ni Foreign Ministry spokesperson Zakharova na ang pagbisita ni Blinken sa Kyiv ay senyales na tagilid na ang sitwasyon ng Ukraine at nag-aalala na ang Biden administration. Dinagdag pa ni Zakharova na posibleng nakipagpulong si Blinken sa mga opisyalis ng Kyiv upang pag-usapan ang mga kapalpakan at unti-unting pagbagsak ng Ukrainian frontline defense. Kahit na may weapons shipment ban ng US sa Ukraine, magpapadala pa rin ng $2 billion military financing ang superpower ayon kay Blinken. Ilalatag ang financing sa isang programang tinatawag na Defense Enterprise Fund. Layunin ng malaking pondo na ito na suportahan ang depensa ng Ukraine at tulungan ang pagbangon ng mga teritoryong naapektuhan ng digmaan. Posible rin na makipagnegosasyon ang Ukraine sa Russia upang hindi na lumala ang sigalot sa Moscow. Kasalukuyang naghihintay pa ang US sa Putin administrasyon na magpakita ng interes sa negosasyon. Sinabihan naman ni Blinken ang mga Ukrainians na dapat tanggapin na nila ang realidad ng mobilisasyon upang mapabilis ang progreso ng bansa. Mobilization rin ang paraan upang matanggap ang Ukraine sa NATO. Isang galaw na gustong pigilan ng Moscow. Kahit na may pulisiya na ang Ukraine na babaan ang drafting age, hindi pa rin sumali ang maraming Ukrainians sa government mobilization program. Para kay Blinken, ang epektibong mobilisasyon ang sagot upang lumakas ang depensa ng Ukraine. Pinuri rin ni Blinken ang mga volunteer soldiers na namatay sa digmaan. Maraming Ukrainian lawmakers at policymakers ang nagalit sa US dahil sa ginawa nitong weapons shipment ban. Para sa mga Ukrainian officials, ang weapons shipment ban ang dahilan kung bakit umusad ang Russian Army sa rehiyon ng Kharkiv. Para sa Ukrainian lawmakers, kapansin-pansin na ang mabilis na pagliit ng Ukrainian frontlines at hindi natatagal ang depensa ng bansa. Sa ngayon, binabantayan ng Ukrainian officials ang susunod na 3 buwan dahil ito ang importanteng panahon na magdidikta kung babagsak ba talaga ang rehimen ng Kyiv o magtatagumpay ito sa digmaan. Alamin natin ang mga bagong balita sa Russia. Pinuri ni President Vladimir Putin ang kanyang mga sundalo dahil sa kanilang matagumpay na pag-usad sa mga teritoryo ng Ukraine. Pinagbasehan ni Putin ang mga bagong datos tungkol sa mga nakubkob na teritoryo sa hilaga at timog na parte ng Ukraine. Ayon sa mga Russian reports, 3 settlement ang nakubkob ng Russia: ang Robotyne, Glyboke at Lukyantsy. Ang mga teritoryong ito ay nakapaloob sa Kharkiv, kung saan nagaganap ang matinding bakbakan. Sa mga teritoryong ito, Robotyne ang pinakaimportante dahil ito ang magiging ruta patungo sa Melitopol. Binisita ni Zelensky ang Robotyne noong Pebrero dahil pinuri niya ang progreso ng mga Ukrainian soldiers. Ang pag-usad ng Russian Army sa 2 punto ng frontline
ay resulta ng pagkaubos ng supply at bala ng mga sundalong dumidepensa sa Ukraine. Ayon kay US Secretary of State Blinken, gumagamit ng Iranian drones at North Korean artillery ang Russia sa pag-atake sa Kharkiv. Pati na ang mga missiles at jet fighters na ginagamit ng Russia ay may mga parte rin na galing sa China. Rumesponde naman ang Kyiv sa pag-atake ng Russia sa pamamagitan ng mabilisang reinforcements. Sinabi rin mismo ni President Zelensky na hindi lang isang bugso ng reinforcements ang magaganap. Maraming sundalo pa ang darating upang maprotektahan ang Kharkiv, isang importanteng teritoryo ng Ukraine. Lumabas rin ang balita na nag-uusap na ang Washington at Kyiv tungkol sa pag-deploy ng Patriot missile batteries sa Kharkiv bilang pagpapataas ng depensa ng rehiyon. Dinagdag ni Blinken sa kanyang pahayag na nakatutok ang Washington sa pagpapalakas ng Patriot defense systems at iba pang missile platforms. Nilinaw rin ni Blinken na importanteng tutukan ng depensa ng Kharkiv dahil ito ay malawak na teritoryo na posibleng magdikta ng katapusan ng digmaan. Ayon naman sa Ukrainian field reports, na depensahan ng mga Ukrainian soldiers ang lugar ng Vovchansk at pansamantalang tinulak ang mga umuusad na Russian army. Walang humpay sa pagkilos ang puwersa ng Ukraine para palakasin ang depensa ng Kharkiv. Mula sa mga maliliit na grupo ng sundalo hanggang sa mga tank regiments at drone squads. Malaking puwersa ang ginamit ng Russia sa Kharkiv operation. Tinatayang 30,000 sundalo ang pinadala ng Russia at posibleng madagdagan pa sa darating na mga linggo. Sa usaping politika, kinansela ni Ukrainian President Zelensky ang kanyang mga international trips. Humingi ng pasensya si Zelensky sa mga leaders at officials na naapektuhan ng kanyang desisyon. Kahit na walang nilabas na dahilan si Zelensky, iniisip ng mga eksperto na epekto ito ng pag-usad ng Russian army sa Kharkiv. Nakatalagang dumalaw si Zelensky sa Spain at Portugal para magkaroon ng bilateral security cooperation agreement. Ngunit mukhang hindi pa ito matutuloy sa ngayon. Alam ng marami na seryosong tao si US Secretary of State Antony Blinken. Pero meron din naman siyang masiyahing imahe. Lumabas ang footage kung saan bumisita si Blinken sa isang basement bar sa Kyiv. Kinuha niya ang isang pulang gitara, nagpatugtog at nagpahayag ng mensahe sa Ukraine. Ang performance ni Blinken ay nagsaad ng pag-asa sa harap ng digmaan at pagpapalakas ng loob laban sa pananakop ng Russia. Dinagdag pa ni Blinken na ang buong malayang mundo ay sumusuporta sa Ukraine. Sinabayan ni Blinken ang banda na 19.99 sa Barman Diktat at pinuri naman siya ng banda. Itinuring na magiting na kaibigan ng malayang bansa ng Ukraine. Sa chorus, sinabi ni Blinken ang katagang, "Keep on rockin' in the free world." Pero kahit na maganda ang mensahe ni Blinken, maraming Ukrainian politicians ang umalma dahil hindi maganda ang timing. Ginawa ni Blinken ang performance sa gitna ng weapons shipment ban at pag-usad ng Russian army. Dumako naman tayo sa sitwasyon sa Kharkiv. Halos 8,000 na residente ng Kharkiv ang inilikas dahil sa pagtindi ng opensiba ng Russia. Pinahayag ng leader ng Regional Military Administration na si Oleg Sinigubov na marami na ang nailikas at 2,202 na katao ay mula pa sa distrito ng Chugevsky. Tinatayang 3,533 na katao naman ang nilikas mula sa distrito ng Kharkovsky at lampas 2,100 na katao ang nilikas mula sa distrito ng Bogodukhovsky. Bukod sa Ukrainian military, tumulong rin ang mga volunteers sa paglikas sa mga sibilyan. Kasunod ng paglikas ng mga sibilyan, nag-umpisa ng lumipat ng posisyon ang mga puwersa ng Ukraine upang magkaroon ng mas epektibong depensa ang Kyiv